Hapon po muli, pinagpalang araw ng linggo na muli sa ating lahat. At tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng buwan ng January ng 2021. At marahil hindi pa lahat nakaka-get over ng ating Christmas at New Year celebration. Lalong-lalo na ay kasunod na muli ang Chinese New Year na kung saan po tayo mga Pilipino ay napapasama rin sa kanilang pagdiriwang na ito. At kagaya natin at lalong-lalo na sa Chinese celebration, ang mga tao ay nagwi-wish ng kasaganaan, nagwi-wish ng mga swerte, pampaswerte sa buhay, nagwi-wish ng kalusugan at higit sa lahat nagwi-wish na maglaho na ang pandemic na ito. Ngunit ang tanong po ay, ito ba ang mga pinakamahalagang punto sa buhay? Kasi po, hindi natin maialis sa katotohanan na ang pandemic na nagaganap po ay palala ng palala at walang katiyakan ang mga bagay-bagay sa taong 2021. Bagamat ang lahat ay nagnanais na mawala ito. At ito ang ating problema ngayon. Kaya nga po, yung ating tinalakay, sa huling linggo ng December at sa unang linggo ng January ay dudugtungan po natin ngayon. Bagamat iba po yung text natin, may kaugnayan din po sa dapat natin gawin. Kaya po ang ating topic ngayon ay, how then shall we live now? Kung ganun ay papaano tayong mamuhay ngayon? At ito po ay makikita natin sa 2 Peter chapter 3. Kaya tayo po ngayon ay dumulog muna sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. At walang hanggang pasasalamat, O Diyos. Ang amin pong iniuukol sa inyo, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig na hindi nagmamali, O Diyos. Sa kabila po ng lahat ng kaganapan sa buong daigdig, nananatili po inyong mapagpalang kamay na kami ay iniingatan at itinataguyod sa buhay. At muli po Diyos, wala pong pinakamainam na aming gawin, kundi patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Kaya ngayon po muli hinihingi namin na inyong banal na presensya ay lumukob sa bawat tahanan at dumating sa bawat puso na ngayon ay nakikinig, O Diyos. Ipahintulot po ninyo na dumaloy ang pagpapala ng inyong banal na salita sa puso ng lahat po na makikinig at maging gabay po ito at kalakasan sa lakbayin ng buhay na aming harapin. Salamat po Diyos, sa inyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po na nabanggit ko, bago nagtapos ang taong 2020 ay ginabayan po tayo at pinaalalahanan kung paano po natin haharapin ang bagong taon sa tamang kaparaanan. At ganoon din naman na sa taong ito, yung pasimula po natin sa unang Sunday po ay ang ating pong pinag-usapan ay kung paano po tayong gagabayan ng Diyos at paano nating haharapin ang mga walang katiyakan ng 2021. At ito po ay ginabayan tayo ng Proverbs chapter 3 verses 1 to 12. At ang mga aralin pong ito ay nagbigay po sa atin ng clue o ng pahiwatig para sa taong 2021 na ngayon po ay merong isang pasimula na kakaiba. Kakaibang pasimula ng mga pangyayari na magaganap kung ihahambing sa lahat ng mga nakaraang mga panahon, nakaraang mga taon. At dahil po dito, ang chapter 3 po ng 2 Peter ang magbibigay sa atin ng mga mahalagang kaisipan at kaunawaan at paalala kung ano ang ating mga inaasahan at kung paano tayo dapat mamuhay sa taong 2021 at sa mga darating pang mga taon, kung mayroon pa nga darating na mga taon, kung paano tayong
paano natin ipapumuhay ang ating araw-araw na buhay habang tayo ay naririto pansamantala sa daigdig nito. Mukhang pag in-English po natin to, something unusual po kasi parang ganito ibig sabihin eh. What to expect during these remaining years of our existence here on earth. Bakit remaining years of our existence? Para bang ito po may naisipahiwatig. And this word seems to be ridiculous to some people or might imply negative perspective. Maaaring negative tingin natin. Pero considering the unusual events at mga and circumstances na nangyari sa mga nakaraang panahon, nakaraang mga taon, lalo-lalo na ang taong 2020 at ang lahat ng mga palatandaan na ating nakita ng nalalapit ng katapusan ng panahon na binanggit sa Bible ay nakita na natin lahat. Halos lahat po. Kaya tama lamang na sana it is just wise for us to prepare ourselves in anticipation to the most awaited climax of life. Parang most awaited climax. Hindi ko po alam kung ganun ang ating pakiramdam. Most awaited climax of our life here on earth. Yung iba po, ayaw mangyari ito. Ngunit sa mga nakakaunawa sa totoong buhay, ito po yung talagang pinakahihintay-hintay. At gaya ng sinabi ko, dahil ang ating pong tatalakayin, kung gayon ay papaano tayong mamumuhay ngayon. So, sabi ko nga po, 2 Peter chapter 3, hihimay-himayin po natin ito, not necessarily na ang kabuuan po ng kapaliwanagan ay maibibigay natin, ngunit ayon lamang sa ating pangangailangan sa ngayon. So, number 1 po, babasahin natin ang verses 1 and 2 ng chapter 3 ng 2 Peter. This is now, beloved, the second letter I am writing to you, in which I am stirring up your sincere mind by way of reminder that you should remember the words spoken beforehand by the holy prophets and the commandments of the Lord and Savior spoken by your apostles. So, ano po ito? Ang pinapakita po sa atin, these words are urgent reminder to all Christians. Sa lahat po ng Kristiyano, at ang ginamit po salita rito pag tinignan natin sa verse 1 ay stirring up your sincere mind. Yung word na stirring up ay para bang ang sinasabi ay parang ganito po yun. To strongly remind us about the words and teachings of the prophets. To stimulate our minds. Parang ganun po. Ano po? To evoke strongly feeling. Talagang parang gustong pagtrabahuin ng gustong ating mga isip upang lalo nating maunawaan ang mga itinuro ng mga propeta at ang kautusan ng Panginoong Hesus at ang mga binanggit na mga apostol sa atin. At yung pananalitang ito ay talagang merong naistukuin si Pedro sa kanya sinasabi. Kaya po, ito po yung ating titingnan. Take note na ang reminder po doon sa chapter 2 ng 2 Peter, hindi na po tayo tumungo doon. Ano po? Meron kasing paalala rito. Ito'y paalala patungkol sa mga false prophets at false teachers. Yun po mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral, at yung warning patungkol sa magaganap na pagkawasak nila. At itong pinakita ng chapter 2 na hindi na natin tilalakay, ngunit may kinalaman kasi yung binabanggit doon. Kasi po, yung paglaganap, pagdami ng mga bulaang propeta at bulaang mga ngaral ay lalong lumubo, lalong dumami sa ating kapanahunan ngayon, ng mga huling panahon. Pagpapatunay at pagpapatibay sa lahat ng mga propesiya na binanggit sa Bible.
Meron pa nga pong isang propeta daw na nangangaral kapag hating gabi na or madaling araw na parang sa ganun ay talagang mahawakan na mabuti ang makontrol ang ating mga kaisipan. Kaya po, ito na po yung mga nangyayari ngayon. Okay, sa verses 3 to 6, babasahin po natin. Know this first of all, that in the last days, mockers will come with their mocking, following their own lust, and saying, where is the promise of his coming? Forever since the fathers fell asleep. All continues just as it was from the beginning of creation. For when they maintain this, it escapes their notice that by the word of God the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and by water, through which the world at that time was destroyed, being flooded with water. So ano po yung binabanggit dito? Ang gusto pong ipakita sa atin dito, actually, is the rise of the Antichrist. At paglutang ng mga Antikristo at mga kumukutya o lumilibak sa katotohanan. Yung mga nais sirain ang katotohanan. Unang-una po, letter A, they will attempt to discredit the words of the prophet about the coming of the Lord dito sa lupa. Talagang gusto nilang sirain yun. Kaya nga, tinutuya nila, nililibak nila. Salita nila. Nasaan yung sinasabi ninyo na darating ang inyong Panginoon? Ang tagal ng panahon. Meron po ako mga kaibigan noon na lagi sinasabi yun. At tagal mula pa bata ako, naririnig ko na yan, darating ng Panginoon, darating ng Panginoon. Pero ngayon, tumanda na ako, wala pa rin. So, eto mga ganito salita ay nanggagaling sa mga tao na hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos na ang layunin lamang ay kutyain, tuyain, libakin ang Panginoon at ang kanyang salita. At ang mga ganitong tao ngayon, mga ganito ay napakarami po nila ngayon sa ating panahonan ngayon. Active sila sa ating kapanahonan ngayon. At doon sa kanilang mga makamundo at makasalanang lifestyle na tila baga ini-enjoy nila, ay patuloy nilang tinutukso, hinihikayat ang mga tao na maging kagaya nila na makasanlibutan at sundin ang kalakaran na makasalanan sa libutan ito. Ito ang ninanais nila, hatakin ang tao sa ganitong lifestyle. Letter B, maobserbahan natin, we can observe that people now around the world are not only lovers of worldly ways and things, but they also fit the description written in 2 Timothy chapter 3. Umaakma sila. Doon, yung mga taong ganito ngayon na padami sa sinasabi ng 2 Timothy chapter 3. Tumungo po tayo ron at babasahin po natin ang 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. At ito po ang sinasabi, but realize this, that in the last days, difficult times will come. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such men as this. Ito, mga akma po ang mga taong ganito ngayon. Yung iba, maganda po yung huli, having a form of godliness, but they deny its power. Mga taong reliyoso, tila baga makadiyos, ngunit hindi nila alam at hindi nila o itinatatuan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, ito yung mga ganitong tao ngayon na napakarami. Letter C, more than before, more people have abandoned and
keep abandoning their faith. Yan. Higit sa mga nakarang panahon, malala na po ngayon, marami ang tumalikod at marami ang patuloy na tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Makikita po natin ito nagkalat sa buong mundo. At maging dito sa Pilipinas ay gano'n nangyayari. Daan-daang mga churches po ang nagsasara araw-araw sa buong daigdig. O di kaya naman ang iba ay tumalikod sa katotohanan. They became apostate. Ito po yung mga apostate church. Ang ibig sabihin, tumalikod na sa katotohanan. Napakarami na po ang ganyan ngayon. Yung mga mangangaral noon na napakagaling magturo ng tama ay bumaliktad na sa katotohanan at kanila nang itinatwa ang dalisay na salita ng Diyos. At marami na rin ang mga nanamlay sa pananampalataya, tumalikod at nanumbalik sa sanlibutan. Letter D, they have missed or literally ignored the truth that the Word of God has been proven to be reliable and dependable. At makikita po natin as it has been demonstrated na po ito, na dinemonstrate na, pinakita na sa creation ng lahat ng mga bagay at sa lahat ng mga historical events na nangyari sa mundo. Ito po yung verses 5 to 6 na binanggit natin kanina. Ano po? For when they maintain this, it escapes their notice that by the Word of God, the heavens existed long ago, and earth was formed out of water and by water. Pinatunayan na from the very beginning ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya yun ang problema. At pinatunayan na rin noong pinalubog sa baha ang mundo. Okay, ito po yung problema ngayon na kinalalagyan natin. At tutungo tayo sa number 3, ang verse 7. Sabi po ng verse 7 ng 2 Peter chapter 3, by His word, the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. Okay. So, ano po ito? God's word has pronounced the judgment of the world in the near future. Sinabi na ng salita ng Diyos ang magaganap na paghatol sa buong daigdig. Magaganap ito anumang sandali. Sa lalong madaling panahon, magaganap po. Ayon sa mga propesiya, ayon sa salita ng Diyos. Kaya po, dito magaganap, ang magaganap po dito, this will be God's fiery judgment upon sinners in this world. Kakilakilabot na paghatol ng Diyos sa mga makasalanan at sa mundong ito. Pag sinabi po natin makasalanan, hindi lamang po yung mga magnanakaw, hindi lamang po yung mga mamamatay tao, hindi lamang po yung mga kriminal, kundi ang ibig sabihin po nito, sinners, ay lahat ng mga tao na itinatatwa ang kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng tao na hindi nagsuko ng kanilang buhay kay Kristo at nananalig sa kanilang sariling kaparaanan ng kaligtasan, ito yung mga sinners. Okay. So, dito po, yung judgment na magaganap sa near future, actually ay nagbigay na ng pahiwatig ang Panginoon sa kanyang mga katuruan. At isa po sa halimbawa ng kanyang katuruan na kung saan po ay pinakita na niya ang magaganap sa mga makasalanan. Tumungo tayo ron sa Luke chapter 16. Luke chapter 16, hindi po natin babasahin ng buo yung kwento ng Panginoong Jesus about Lazarus and the rich man. Pero para makita po natin yung magaganap. Verses 23 and 24. And bring the... Luke 16. Sorry. Luke 16, verses 23 and 24. In Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham,
have mercy on me and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue. For I am in agony in this flame. Ito po ang pinapakita rito, yung magaganap, yung kasasadlakan ng lahat ng makasalanan. Ang dagat-dagatang apoy. At ito ay initial na pagpapatunay ng Panginoon na ito ay katotohanan. Kaya po, nangusap siya na habang nandito pa lamang siya sa lupa, nangusap siya, sinabi na niya ang kakilakilabot na hahantungan ng lahat ng mga makasalanan. Kaya pag tinignan natin, dito yung simula, pero pagdating sa Book of Revelations, ay nandun po ang full details ng God's final judgment sa daigdig na ito. At ito ay magaganap. Magaganap po ito anumang sandali. Ano po? Hindi po natin alam kung kailan, ngunit malinaw po na hindi na po magtatagal. Kaya dito, okay. Number 4, tingnan po natin, verses 8, balikan po natin ang 2 Peter, verses 8 and 9. At ang sabi, but do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years like 1 day. The Lord is not slow about his promise, as some count his slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Ito po yung napakagandang bahagi na gusto ko makita natin, sapagkat dito, ang sinasabi po rito ay the patience of God's love. Ano po? Yung katiyagaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Una siguro, para maunawaan natin mabuti itong verses 8 and 9 na ito, the Lord is not bound by time and space. Hindi po siya nasasakop ng oras, ng minuto, ng oras, ng isang linggo, ng buwan, ng taon, ng panahon, at ng space. Kasi po, sa Panginoon, dito po sa binanggit, walang pagkakaiba sa Panginoon ang isang araw at libu-libong taon. Dahil He is above time and space. Ito po yung malinaw na pagkakaiba natin. Pagkakaiba natin sa Panginoon. And letter B, the seemingly delay of the Lord's coming in the eyes of men, seemingly delay po ito, is because, pag tingnan natin, of His desire for all men to repent before the judgment day. Sa tingin ng mga tao, dahil walang kaunawaan sa salita ng Diyos, parang napakatagal na yung sinasabi yan, walang nangyayari. Ano ba, darating ba siya talaga? Mayroon bang totoong katapusan ng mundo? Parang ganito sinasabi nila dahil hindi nila alam. Dahil sabi nga natin yung una, hindi sakop ng panahon, hindi sakop ng oras, hindi sakop ng space ang Diyos. At sa ating tingin na parang tumatagal ang araw ng kanyang pagdating, ay hindi totoong tumatagal, kundi nais lamang niyang ibigay ang lahat ng pagkakataon para sa lahat ng tao na magsisi at manumbalik sa kanya bago niya bigyan ng katuparan ang kahatulan ng buong daigdig. Pero yung mga skeptics o yung mga taong walang ginawa kundi magduda, ayaw maniwala sa kanilang tingin, ano po, ang kanilang kaunawaan dito o yung kanilang tanggap dito ay parang ginawa nila itong ang kaparaan na ito na upang lalo nilang kutyain, upang lalo nilang lipakin ang Panginoon at ang kanyang salita. Dahil sinasabi nila, hindi totoo yan. Yung mga sinasabi nyo yan. Ang problema, they neglected to understand God's patience in the time of Noah. Paano po? Yung panahon ni Noah, at nangyari po kasi noon, sinabi na ng Panginoon ginawa.
na kanyang lilipulin ang sangkatauhan. Kaya pinaghanda si Noah, pinagawa ng ilang barko sa ituktok ng bundok. Ngunit isipin po natin, 100 taon na naghintay ang Diyos upang bigyan ng pagkakataon ng mga tao na magsisi at manumbalik sa Kanya. Kaya si Noah po, pagkatapos niyang magtrabaho, ang kanyang pahinga ay nangangaral siya sa mga tao. Ngunit dumating ang takdang araw at tapos na yung panahon na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Tinupad niya ang kanyang sinabi na ang buong daigdig ay pinuksa ng Diyos. Ang buong sangkatauhan pinuksa niya sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng baha. Ito ay paghatol. This is the judgment to all people who ignored His warning. Ulitin po natin. Judgment to all people who ignored His warning. Dumating ang paghatol sa lahat ng tao na pinagsawalang bahala ang kanyang mga babala. Silang lahat ay namatay sa tubig maliban sa sino kay Noah at sa kanyang pamilya. At ito yung isang bagay na pinapakita po na ang pagtitiyagaan ng Panginoon, ngunit may hangganan ang lahat ng bagay. Isipin natin 100 taon naghintay ang Panginoon. At pag tinignan natin sa ating panahon ngayon, daan-daan taon din naghintay ang Panginoon. Kasi nung araw pa sinasabi ng kanyang pagdating. At yan ay ngayon pinakita ng lahat ng palatandaan, sobrang po napakabuti ng Panginoon. Kasi hindi niya karaka na ganun gagawin. Ipinakita pa niya lahat ng mga pruweba na magaganap talaga yung kanya sinasabi. Dahil ito ang mga palatandaan, isa-isang pinakita ang sinasabi ng Bible at isa-isang nagaganap sa ating harapan ang lahat ng ito. Hanggang sa dumating ang kakaibang pandemic na ito. Kakaiba. Hindi na natin tutukuy mabuti kung ano po pagkakaiba. Kaya nga po, pinatunayan ng Diyos sa panahon ni Noah na gagawin niya kung ano ang kanyang sinabi. At hindi yun mababago. And let us see all the signs of the times during the past years. And this incomparable or unconquered pandemic na ito are all warning signs. Warning signs ng Panginoon sa atin. At yung warning signs na ito ay tsansa rin ay binibigay niya sa bawat isa upang magsisi at ipasakop ang kanilang buhay sa Panginoong Yesus. Bago dumating, bago siya muling magbalik upang kaunin ang kanyang bayan at ibigay ang final judgment sa daigdig na ito. Ito na po. Ito na, yun nangyayari. Kaya sabi ko, walang katiyakan lahat ng mga bagay mangyayari. Basta unang. Marami nagpipredict na maganda ang mangyayari. We cannot predict. We can only trust the Word of God. Ito yung ating pagbabasihan ng lahat. Okay. Lahat po ng ating binanggit ay hindi po pananakot, kundi pagbibigay sa atin ng pagkakataon na pagbulay-bulayan na hindi sasablay ang salita ng Diyos kahit kailan. Pagbulay-bulayan kung paano nagtiyaga ang Diyos sa tao. Sapagkat hindi niya kalooban ang tao ay mabulid sa walang hanggang kaparusahan. Kaya na siyang lahat ng tao ay magsisi. And we go to number 5, verses 10 to 12. But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its work will be burned up. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be destroyed by burning and the elements will melt with intense heat. Ito na po, yung magaganap. At ito ay
brief picture of the coming judgment. Maikli lamang na pagsasalarawan ng magaganap na kahatol ng Diyos. Nothing on earth will be left behind, but will totally turn to nothing. Maglalaho ang lahat sa pamamagitan ng apoy. At ito ang pinaka-kakilakilabot na pangyayari na walang kapantay na magaganap sa daigdig na ito, na kung saan ang lahat ng mga makasalanan hindi nagpasakop kay Kristo ay kasama rito sa pagkawasak na ito. Kaya po, iyan magaganap. Siguro tingnan natin yun kung ano yung talagang mangyayari. Ano? Yung magaganap, yung kapag ito na yung huling sandali na gugunawin ng mundo. Pero bago maganap yun, ayan, ay titingnan natin kung ano muna ang dapat maganap. Una, tingnan natin ang 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 to 4. At ito po ang sinasabi ng 1 Thessalonians 5, 1 to 4. Now, as the times and the epoch, brethren, you have no need of anything to be written to you. For you yourselves know full well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While they're saying peace and safety, then destruction will come upon them suddenly like labor pains upon a woman with child, and they will not escape. But you, brethren, are not in darkness, that the day would overcome you like a thief. For you are all sons of light and sons of day. We are not of night nor of day. Okay. Yung binanggit po rito para makita po natin. Kaya idinamay ko ang verse 5 para maunawaan po natin na merong bago maganap ang kakilakilabot na pangyayaring ito, ito po ang magaganap. Ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang lahat ng taong totoong ipinagkatiwala ang kanilang buhay kay Kristo Jesus, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi sila madadamay sa kakilakilabot na magaganap sa daigdig na ito. Okay, babasahin po natin yun, ang kapiraso nun, na binanggit po ng, dito sa 1 Thessalonians 5, yung verse 5 na binasa natin. At ngayon po, tumungo tayo, samahan niyo ako sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 57. At sabi po, behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. But when the perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang pinapakita po rito ay yung magaganap na rapture. Wala po sa Bible ang salitang rapture, pero yung ibig sabihin po nito ay nandito mismo. Ang ibig sabihin po ay to snatch, sasambutin tayo para hindi tayo madamay sa kakilakilabot, walang kapantay na kilabot na magaganap sa daigdig na ito. Sino? Ang lahat ng mga nagtiwala kay Kristo. Kaya po, that's why all the series of horrible events and calamities around the world for the past many years, ito po ay fulfillment of all Bible prophecies na kaparaanan po ng Diyos bilang warning sa atin that He is about to fulfill His final word of judgment.
At sabi ko, binibigyan tayo ng sapat na panahon na manumbalik sa Kanya bago maging huli ang lahat. Ito po yung kaganapan. Actually po, sa totoo lang, the greatest fear today is not the pandemic. Hindi po yun ang dapat nakatatakutan na number one. But the greatest fear is to die outside the grace of God. At wala ka sa biyaya at kahabagan ng Diyos. Yun ang dapat na nakakatakot na magaganap. So people who are truly seeking God should seek Him with all their hearts. Totoo ka naghahanap, hanapin mo Diyos ng buong puso. Bakit? Ang promise niya, Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and you will find me if you seek me with all your hearts. Pangako niya ito. Kailangan totoong-totoo na naghahanap ka, buong pusong hinahanap mo ang Panginoon at ikaw ay kanyang katatagpuin. Hindi sa matatagpuan mo siya, kundi dahil sa iyong puso totoo naghahanap, katatagpuin ka niya. Dadaloy ang kanyang kahabagan sa iyong puso. Okay, narito po ang ilang paalala. Lahat, those who are truly seeking Him, need to humble themselves before the Lord and to pray and set aside all the teachings of the world and teachings of men. Yun ang dapat na unang gagawin ng tao. I-set aside pati teachings ng man-made religions. Ano po? Ito yung unang dapat gawin. Totoo kang naghahanap, totoong gusto mong hanapin ang Panginoon, totoong gusto mo siyang tuklasin, magpakumbaba ng puso at kaisipan sa harap ng Diyos. Manalangin. Hanapin ang Panginoon sa panalangin. At isa-isa tabi kasi po, pag puno ang ating kaisipan ng mga katuruan ng mundo, katuruan ng tao, hindi natin matatanggap ang katuruan mula sa salita ng Diyos. Kasi ito yung mga nakaka-occupy. Kaya po, iwawaksin natin lahat ng ito. Iwawaksin natin ang mga katuruan at ang authority ng man-made religion. Kailangan po maialis natin yun upang sa ganon, meron po ang katotohanan. At dito natin sisimulan sa pamagitan ng pagsasaliksik sa salita ng Diyos na nasa Bible. Kasi po, apart from all of this, no one will be able to truly know God. Hindi natin magagawa. Hindi natin kayang tuklasin ang Diyos sa pamamagitan ng ating sariling katuwiran o reasoning. Hindi pwedeng sariling talino ng tao. Hindi pwedeng sariling galing ng tao. Hindi pwedeng mula sa katuruan ng tao. Kundi katuruan mula sa salita ng Diyos lamang. Sa pamamagitan ng pusong nagpapakumbaba. I'll give you more. Napaalala. Pray for God's mercy and grace na dumaloy sa iyo, dumating sa iyo. And release you from all the deceptions of the devil. Kasi po ang kaisipan ng tao ay nadiliman ng mga kasinungalingan at panlilinlang ni Satanas. Yun ang isang katotohanan na hindi natin alam na ganun pala, totoo pala yun. Ano po? Yung pong mga ayaw makinig sa salita ng Diyos, yung mga ayaw magsaliksik sa salita ng Diyos, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kampo ng kadiliman, whether they accept it or not. Ang reason kaya ayaw mong tanggapin, ang reason kaya ayaw mong buklatin, ang reason kaya hindi mo magawang unawain ang salita ng Diyos, ang mensahe mula sa salita ng Diyos.
ay dahil sa hindi lamang papanlilin lang, kundi sa pagkabihag ng dyablo sa kaisipan ng tao. Yun po ang isang bagay na hindi natin nauunawaan na totoong nangyayari sa tao na hindi natin alam. Kaya po, ang lungkot. Dagdag pa po na payo. This world has long been deceived by the evil one. Alam po niyo, matagal ng panahon mula pa kay Adan at kay Eva na nalinlang ng kampo ng kadiliman ang mundong ito na even the wise and the intelligent people do not even realize this fact. Akala ng mga matatalino, magagaling sila. Akala ng mga intelihente tao, magagaling sila. Alam nila, no. Natatakpan ng kadiliman ang kanilang kaunawaan sa katotohanan. Sinasabi po ito ng Bible. Kaya po, yun ang malungkot. Nakalalagayan ng tao. Hindi nila nare-realize yun. Kaya lahat po tayo, kailangan natin ang biyaya at kahabagan ng Diyos upang tayo ay mapalaya mula sa lahat ng kasinungalingan ni Satanas. Ano pa po ang dapat natin gawin? Surrender your life to the Lord Jesus Christ and let Him rule over your life. Hindi pwede na tayo na. Hindi pwede na tayo nagpapatakbo ng ating buhay. Isuko natin sa Kanya kasi po, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na dumaloy sa krus. Kaya binayaran tayo, tinubos tayo. Upang sa ganun, magkaroon tayo ng kalayaan mula sa kasalanan. At ang kalayaan iyon ay ang pagpapasakop sa Kanya. At kapag ito'y naganap, then His light will shine upon you. John chapter 8 verse 12. Ano po yung ang ganda po ng itong maraming hindi nakakaunawa sa salitang ito, ngunit siyang katotohanan. Let's go there. One verse lang. John chapter 8 verse 12. Then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Siya kasi ang ilaw. Kaya po, ang mangyayari, since He is the light of the world, through Him, you will be able to know the truth that will set you free from all lies. At yun ay binanggit pa rin ng John chapter 8 verses 31 and 32. So Jesus saying to those Jews who had believed Him, if you continue in my word, then you are truly my disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free. Kalayaan na tunay. Kalayaan mula sa lahat ng kasinungalingan ni Satanas, kalayaan mula sa pagkabihag sa kasalanan, kalayaan mula sa sumpa ng kamatayan. Bakit mangyayari yun? Kasi the most popular word of the Lord Jesus Christ, John 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Siya lang ang tanging daan. Siya lang ang tanging katotohanan. Siya lang ang tanging buhay. At ang lahat ng ibang daan ay daan patungo sa walang hanggang kapahamakan. Dahil He is the only source of life and eternal life. Now we go to number 6. Balikan po natin ang 2 Peter. Verse 13 says, but according to His promise, we are all looking for new heavens and new earth in which righteousness dwells. Righteousness dwells. And here comes the promised comfort for all
through believers in Christ. Promise of comfort. Pagkatapos po na ang lumang daigdig, ang lumang lupa ay maglalaho dahil sa pamagitan ng apoy, ang isang bagong lupain ay darating, bababa mula sa kalangitan na siya nating titirhan ng walang hanggan. Tumungo tayo ron, Revelations chapter 21. Ang ganda po nito. At ito ang tunay na hahantungan natin kung tayo nasa Panginoon. Revelations chapter 21 verses 1 to 4. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people. And God himself will be among them, and he will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will be no longer any mourning or crying or pain. The first things have passed away. What a glorious promise. What a glorious event. And that will be all throughout eternity. Kakaiba po. That's what the glorious hope. Ito yung ating hahantungan kung tayo nasa Panginoon. Kaya po lahat ng mga binanggit natin kanina, hindi pananakot, kundi maging dahilan ng ating paghahanda. Okay. Number 7, and the last. Balikan po natin ang 2 Peter 3, verses 14 to 18. Therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found by him in peace, spotless and blameless, and regard the patience of our Lord as salvation, just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him, wrote to you, as also in all his letters, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which the untaught and the unstable distort, as they do also the rest of the scriptures, to their own destruction. You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard, so that you are not carried away by the error of unprincipled men and fall from your own steadfastness, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and today, to the day of eternity. What a beautiful instruction. This is instruction. These are instructions and commands for all the believers in Christ Jesus. Para sa atin na po ito. Unang-una, letter A. Ang gusto niyo ipakita rito, na binanggit ng verses 14 and 15. Be diligent in pursuing holiness. Magsumigasig kayo, magpursige kayo, magpakasipag kayo na isulong ang kabanalan. Yung sanctification process. Pagpapalinis ng buhay. And take advantage of God's patience. Kaya po yung pagdidelay ng Panginoon na ayon na akala ng marami ay hindi lamang pagkakataon para sa mga ibang tao na makasalanan upang magsisi, kundi pagkakataon din para sa lahat ng mga totoong mananampalataya upang linisin nila ng linisin ang kanilang buhay at pasulong ng pasulong sa kabanalan gaya ng Diyos. At ito ay kinakailangan nating samantalahin. And letter B, ang sinasabi at tinutukoy na ng verse 17, be vigilant against all deceptions and firm in faith.
Ano ba yung vigilant? Magbantay ka, alerto ka. Huwag kang patulog-tulog. Ibig sabihin, lagi kang nakaka-obserba, makiramdam ka sa mga nangyayari. Baka ikaw ay malinlang na dyablo. Baka ikaw ay malinlang na mga kalakaran ng sanlibutan. At manatiling matatag, steadfast, sabi doon, sa pananampalataya. Be on guard against all the dangers of worldliness. Kasi po, yun ang nakakatakot eh. Masyadong malakas po ang hatak na makasalanang sanlibutan. Kaya ito yung ating pag-iingatan na tayo ay maabulid dito. At itong paalala ng 1 John. 1 John chapter 5 verses 15 and 16. Not 1 John 5. I mean, 1 John chapter 1, verses 15 and 16. Do not love the world, nor the things in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. 1 John 1, verses 15 to 16. I'm sorry. Hindi 5 po yun, kundi 1. Deception po ang ibinibigay ng lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya ito, kung hindi po tayo alerto, kung hindi tayo prayerful, kung hindi tayo babad sa salita ng Diyos, kung hindi tayo maingat sa nangyayari sa ating kapaligiran, maaari pong mahatak tayo ng kamunduhan. And letter C, binanggit ng verse 18, pursue deeper relationship with the Lord Jesus Christ and glorify Him in your life. Isulong mo. Isulong mo at sikapin mo na lumalim sa iyong relasyon sa Panginoong Hesus. At ang buhay mo ay tiyakin mo na sa bawat sandali ng iyong buhay ay nabibigyan mo ng kalwalatian ang pangalan ng Panginoon. There is nothing more important to do as we face this new year, new chapter of our life, but to take advantage of the loving kindness and patient love of the Lord. Paano po natin i-take advantage ito sa pamamagitan po ng paghahanda ng ating mga puso at kaluluwa sa kanyang nalalapit na pagdating na malapit nang dumating anumang sandali. Hindi natin pwedeng sabihin na matagal pa yung 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon. Hindi po. Kahit 5 taon pa yan, sandali na lamang yon. Kasi yung habang humahaba ay lalong nandoon yung panganib na tayo ay mahahatak ng sanlibutan dahil ang sanlibutan ito ay pasama ng pasama ayon sa Bible at ayon sa ating nakikita, sa ating kapaligiran. Kaya po, wala tayong pwedeng gawin. Samantalahin ang pagkakataon ito. Ang pagtityaga ng Panginoon upang isulong natin ang kapanalan ng ating buhay. So if you claim to be a genuine believer in the Lord Jesus Christ, be strong and steadfast in faith. Matibay ka sa pananampalataya mo, matatag ka sa pananampalataya mo, and grow deeper in your relationship with Him. Or you might be carried away by the evil works of the devil. You might be carried away by the deceptions of worldly affairs. Ang bungad pa lamang ng 2 Peter ay patungkol na rito. Alam ba ninyo? Balikan po natin yung bungad niya ng 2 Peter chapter 1 ay binanggit na po ito. 2 Peter chapter 1 verses 10 and 11. Wala po siguro sa ating screen. Ano po? Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble. For in this way,
the entrance into eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Wow! Paghahandaan tayo. Masaganang paghahanda ang gagawin sa atin sa ating pagpasok sa kanyang walang hanggang kaharian. Ito po yung inihanda sa atin. Ngunit kapatid, kung ikaw ay hindi nakatitiyak o hindi mo alam ang iyong katatayuan sa harap ng Diyos, manalangin ka, humingi ka ng biyaya at kahabagan ng Diyos na padaluin sa iyong buhay ngayon, magsisi sa iyong kasalanan, magsuko ka ng iyong buhay kay Kristo Jesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at ipagkatiwala mo ng lubusan ang iyong kinabukasan, your eternal future sa kanyang mga kamay. Gaya na sinabi ng ating text ngayon, hindi nais ng Panginoon ng sino man ay mapahamak o magdusa sa walang hanggang kakilakilabot na apoy. Kaya binibigay niya ang pagkakataong ito para sa ating lahat upang isaayos natin ang problema ng ating buhay, ang ating problema sa patungkol sa ating relasyon sa Kanya, bago ba siya bumalik upang kaunin ang Kanyang mga anak, ang lahat na nagtiwala sa Kanya. At pagkatapos nun, isakatuparan niya ang sinabi niya sa Kanyang salita, the final judgment to this sinful world will come. It will come anytime. Tayo pang lahat ay dumulog sa panalangin. At sa mga sandaling ito, pangalawang linggo ng buwan ng January, ngunit muli nais kong pasimulan ang taong ito sa pamamagitan ng paggabay sa bawat isa na walang katiyakan kung saan sila tutungo. Nais ko kayong gabayan sa panalangin. Panalangin ng kapahayagan ng pagtitiwala at pagpapasakop ng buhay kay Kristo Jesus. Dahil sa kanyang ginawa, na tayo kanyang tinubos mula sa kasalanan. At nararapat na ipasakop natin ating buhay sa kanya. Muli, habang sinasabi kong panalangin, sumunod kayo sa panalangin, ariin ninyong sariling mga salita ninyo na nagbumula sa inyong mga puso na sinasambit ng inyong mga labi. At buong kataimtiman na ito ay pahayag sa harap ng Diyos. Sige po, sumunod kayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dumudulog ako sa iyo. Kinikilala ko po ang aking sarili na ako ay makasalanan. Sapagkat lumihis ako ng landas. Hindi ko binigyang pansin ang iyong kalooban at mga katuruan. Namuhay ako sa sarili kong kaparaan. Nagtiwala ako sa gawain ng tao. Nagtiwala ako sa katuruan ng relihiyong kinabilangan ko at hindi sa iyong banal na salita. Kaya ngayon po, Panginoon, dumudulog ako sa iyo, nagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At ngayon din, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. At mula sa araw na ito, ipinapasakop ko sa iyong kapangyarihan ang aking buhay hanggang sa walang hanggan. Hinihingi ko rin po ang basbas ng Espiritu Santo upang ako ay makapamuhay na may katagumpayang espiritual at tumahak sa landas na nais mo para sa akin. Salamat po. Salamat sa buhay na walang hanggan.
Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sinampit mo ang panalangin na yon ng buong kataimtiman sa iyong puso, ikaw ay anak na ng Diyos ngayon. Ngunit kinakailangan pakainin mo ang iyong espiritu ng salita ng Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay. Dito lamang nanggagali ang pagkain espiritual. Kaya napakahalaga na mag-ukol ka ng panahon bawat araw para salita ng Diyos. At nais ko rin kayong anyayahan na mag-message po sa amin o sino man sa kakilala nyo sa Life Giver Fukui o di kaya sa Life Giver Fukui webpage ng Facebook upang kayo ay aming maabot at matulungan. Kung ano po ang inyong pangangailangang espiritual, kayo po ay aming maalalayan sa abot ng aming makakaya. Kung nais po ninyong payo, nais ninyo na idulog ang anumang suliranin, bibigyan ko po kayo ng katiyakan na ang anumang payo na inyong matatanggap ay naaayon sa kalooban at salita ng Diyos at hindi po katuruan ng tao. Maaari po kayo mag-message sa amin anytime. At kayo po ay aming bibigyan ng panahon. Salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Muli tayo dumulog sa panalangin. Aming Ama, muli po nagpapasalamat po kami. Na binigay po ninyong pagkakataon na simulan namin ang isang bagong taon sa pamamagitan po ng pagdulog ng aming mga puso at espiritu sa iyo. Panginoon, wala nga pong ibang kaparaanan ng pamumuhay dito sa lupa sa mga nalalabing panahon, kundi ang pamumuhay na nakasagdal, nagtitiwala lamang sa iyo at pamumuhay kay Kristo. At muli po Diyos sa inyong mga anak, sa kanilang kinaroroonan, Panginoon, hiningi po na igawad mo ang inyong bendisyon sa kanila. Samahan niyo sila sa lahat ng kanilang mga gawain. Samahan niyo sila sa lahat ng kanilang pagpupunyagi sa buhay. Ingatan niyo sila, ilayo lahat sila sa lahat ng panganib, sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng karamdaman. At ipahintulot po ninyo ang kalusugang pisikal at kalusugang espiritual. Tugunin po ninyo ang bawat pangangailangan ng inyong mga anak upang inyong mga anak ay makapamuhay na naayon sa inyong kaparaanan at kami rin po, O Diyos, ay maging daluyan ng iyong pagpapala para sa mga iba. Salamat po Diyos. Pahintulot po ninyo na tahakin ang bawat isa ang landas ng buhay na ayon sa inyong kalooban sa taklaw ng Banal na Espiritu at sa aming po mga buhay, maiyahayag ang iyong kalwalatian. Salamat po sa inyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng paglulati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na nagamumuhay, nag-ahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, iisang Diyos magpakasawalang hanggan. Amen at amen. God bless you.